Hello, magandang umaga po sa lahat. May ipapakita lang ako sa inyo ngayon na kunting kalaman lang para sa mga baguhan na katulad ko kung paano mo nalaman kung sira yung potentiometer. So ito, meron akong 50k na single potentiometer at ito rin ay 10k na potentiometer, no? So makikita nyo naman, naka-indicate kung ilang k. So isisit ko lang yung digital tester. So mas maigi kung digital yung gagamitin nyo. Ayan, naka sa ano yan, kilo ohms yan. So mas maigi kung digital ang gamitin nyo para makita nyo talaga yung pagbabago ng mga numbers, no? So kunting kaalaman lang ito para sa mga katulad ko na baguhan. Gusto ko lang mag-share. So unahin ko tong ito ito yung sira na potentiometer. At tingnan nyo, may reading na kaagad na nawala. Nadikit sa kamay ko eh. Ayan, tignan nyo okay lang yan, 11. Walang problema yan, yung 11 na reading nya, no? So 10k, sumubra lang ng isa, pero walang problema yan, okay lang yan. So dyan malalaman natin meron pa siya, pero pagdating dito OL, ikutin ko kung magbabago ba siya, no? Ikutin ko lang yung potentiometer kung magbabago. So nagbago 36, sobrang taas, tas nawala. Yun, 8 na naman, 21, tas nawala uli. Yun. So dito pa lang mapapansin nyo, nasira na talaga siya. Pag inikot ko, nagbabago. So ilipat ko naman itong isa. Bali yung sa gitna kasi, yung kaya di ko tinanggal kasi yan yung common nya. Yan yung pinaka wiper, kumbaga wiper. So yan, ikutin natin dahil naka-off pa yan. Buksan natin yon. 83. Tingnan mo, nagbabago-bago siya, tapos yun, minsan lumalaki, 195, tapos nag-open na siya. So dito pa lang mapansin nyo na talaga nasira itong potentiometer na ito, itong 10k na ito, sira yan. Kasi makita nyo sa reading nya. So subukan naman natin itong isa. Ito yung buo, ito yung good na potentiometer. So tingnan natin kung anong maging reaction nito. So yan, lagay ko lang sa yun, 51k. Okay lang yan kahit lumampas ng isa, pero minsan nagpi-50 sarado yan. Yan, di ba? Kita nyo. So ngayon, dahil nakita natin yan, buo yan, dahil ito yung good na potentiometer. Ayan, tingnan nyo sa dulo-dulo. Tas bago ko ilagay sa common, ayan, may 25 yan siya kasi medyo napihit na yan eh. Ayan, ibalik ko. Ayan, 51 siya, diba? 51. Tignan nyo kung paano pagpihit ko. Yan, 51 yan. Ibig sabihin naka-volume na yan. Pag ganyan, naka-volume na yan. So ikutin ko lang unti-unti para bumaba. Yan, yan, ganyan. Dapat ganyan lang yung pag test ng potentiometer. Yan, hanggang dyan lang yan, 2.2. 2. 2. Yun yung sagad nya. Yan. 2.2. 2. 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
Ayan, angat ko ulit, yan 16, yan 20. Yan. So, ayan 51. Ilipat ko naman yung isa, yung isang alligator clip. Lagay ko sa kabila. Tignan natin kung tama din yung reading dito sa kabila. Ayan, 2.5. Tignan natin kung nasagad na yun. Yan, umangat na. Unti-unti umangat. Yan, kita niyo. Yan. Pihitin mo lang unti-unti hanggang sa maabot niya yung 50. Yan, 50 oh. Minsan nagpi-50 yan, 51. Diyan lang yan, naglalaro-laro lang yan dyan. Yan, ibaba ko naman. Yun, unti-unti siyang nagbabago hanggang sa 2.4. Yun o. Ganyan lang naman yung pag-check ng potentiometer. Kung buo pa ba yung potentiometer nyo o sira na siya. Kaya, ganyan lang. So, madali lang siyang i-test. So, dapat alamin niya lang natin kung alin yung mga test point niya. Ito, sira na talaga to. Hindi mo nang papakinabakan to. Tapos, ito yung good na potentiometer. So, maraming salamat po sa mga nanonood.